Dalawang sunog ang naitala sa Metro Manila kagabi. 50 bahay ang apektado sa Muntinlupa, warehouse naman ng mga piyesa ng motorsiklo sa Caloocan. Balita hatid ni Darlene Kai at James Agustin. Mag-alauna ng madaling araw ng sumiklab ang sunog sa isang warehouse sa A. Mabini Street, Barangay 19 sa Caloocan. Agad na inakyat ng Bureau of Fire Protection ang unang alarma. Nasa 8 fire truck ang rumisponde bukod pa sa mga fire volunteer. Ang warehouse naglalaman ng mga spare parts ng motorsiklo. Malaki na apoy po, tsaka may sumasabog na po sa loob po. Nakalabas naman ang babaeng empleyado ng warehouse. Kwento niya, nagulat na lang siya nang biglang may pumutok. Pagsilip ko po dun sa bintana, nakita ko po dito sa may labas, may umuusok. Kaya bumaba po ako, tinignan ko. Tapos naamoy ko na po yung amoy kuryente na parang amoy kahoy po. Biglang laki na po yung apoy kasi bago pa po siya nag-apoy, marami na pong pumuputok-putok sa loob. Ayon sa BFP, nalampan nila ang sanhi ng apoy at ang kabuang halaga ng pinsala. Sa laki raw ng apoy, bumagsak ang bahagi ng kisame ng warehouse. Sa sobrang init lang po kasi yung kaya bumagsak. Ibig sabihin po noon, high enough temperature rin nasa loob, kaya po nabumuloktot yung bakal. Kaya nagkaroon ng thermal expansion sa mga bakal po sa loob. Alas 2:40 na madaling araw nang tuluyang maapula ang sunog. Sa Muntinlupa, nasa 50 bahay sa Elias Street, Barangay Alabang ang nasunog. Sumiklab ang apoy pasado alas 7 kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Mahigit 2 oras ang inabot bago tuluyang naapula ang apoy. Mahigit 50 pamilya ang nawala ng tirahan. Pansamantala silang nananatili sa Alabang Elementary School kung saan nakaseta pang modular tents para sa kanila. Kwento ni Linda, nakita na lang daw nilang malaki na ang apoy kaya dali-dali silang lumikas. Wala nagawa kuya ko, nag-iisa lang eh. Kasi sa bubong na po kumalat eh. Kaya light material, sumampa na sa bahay namin. Wala na magawa, wala na makuha mga gamit na dahil lumang bahay rin po ang bahay namin eh. Nahirapan siyang lumikas kasama ang anak na may meningitis at kanyang nanay na 81 years old. Wala na, ganun ka na, nakanganga ka na lang. Iiyak ka na lang. Kasi lahat na napundar mo, lahat ng gusto mong iniingat-ingatan mo na ilang taon, mawawala lang po sa isang apoy lang. Kwento naman ng mag-asawang Leo at Allen, inunan nilang iligtas ang kanilang pamilya kaya wala silang naisalbang gamit. Nung umakyat ako sa taas, parang nangangalahati na sa bahay nung nasunugan eh. Kaya wala po akong nadampot na gamit talaga sa taas. Kasi nataranta na po ako. Masakit, ubos lahat ng gamit namin. Ultimo lahat ng pinag-ipunan ko sa ibang bansa, lahat ubos. Sa nagsilbing evacuation center, nakaseta pang isang maliit na kusina na nagbibigay ng pagkain sa mga nasunugan. Nananawagan sila ng tulong para makapagsimula uli. Manghingi na ng tulong kung may makatulong sa amin. Kasi parang pagsubok yata yun sa Panginoon, ganun. Magdasal na lang ulit nga makabangon kami. Kaya po kung sino po makakatulong sa amin, nangingi po kami ng tulong para roon sa amin. Dahil kami lunos na lunos po talaga kami ngayon. Darlene Kai. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.